Ang unang eksena ay nagsisimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Peter Parker na pumasok sa silid-aralan ng kanyang ama, ngunit natuklasan niyang magulo ang kanyang mesa. Nang sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama at mabilis na kinuha ang ilang mahahalagang dokumento bago umalis kasama ang kanyang pamilya. Inihatid siya ng mga magulang ni Peter sa bahay ng kanyang Tiyo Ben at Tia May at pagkatapos ay umalis ng walang anumang paliwanag. Lumipat ang pelikula sa ilang taon pagkatapos, kung saan si Peter ay nasa high school. Mukhang matalino siya ngunit introvert ang ugali at ginagawa ang lahat upang maiwasan ng mapasama sa gulo. Sa kabila nito, binubuli siya ng kanyang kaklase na si Flash at ng kanyang mga anak. Isang araw, napansin ni Peter na binubuli ni Flash ang isang inosenteng lalaki sa harap ng lahat. Nang magsawa na siya, nilabanan niya ang bully ngunit nabugbog siya. Mabuti na lang at dumating ang isa pang kaklase na si Gwen Stacy at pinaghiwalay ang mga bata. Kalaunan, pinuri niya si Peter sa pagkakaroon ng lakas ng loob na labanan si Flash na nagpangiti sa kanya. Nang gabing iyon, nililinis ni na Peter at Tio Ben ang basement nang matuklasan ni Peter ang briefcase ng kanyang ama. Matapos suriin ang lihim na kompartamento sa loob nito, nakakita siya ng ilang dokumento. Tiningnan ni Peter ang mga papeles at nalaman niya na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa Oscorp kasama ang isang siyentipiko na nagngangalang Dr. Kurt Connors. Nang maghanap siya ng karagdagang impormasyon sa Google, nalaman niya na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa larangan ng cross-species genetics. Natuklasan din niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang pagbagsak ng eroplano. Kinabukasan, pumunta si Peter sa Oscorp upang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang ama at sa kanyang trabaho. Pagdating doon, ninakaw niya ang pagkakakilanlan ng isang random na estudyante at pumasok bilang isang intern. Pagpasok niya, nakita niya si Gwen na isa ring senior intern na nagtatrabaho sa ilalim ni Dr. Connors. Napansin siya ni Peter at tinanong kung bakit siya narito na sinagot ni Peter na mahilig siya sa agham. Mabuti na lang at hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit binalaan niya siyang mag-ingat. Pagkalipas ng ilang sandali, nakasalubong ni Peter ang isang lalaking may dalang mga dokumento na may parehong mga simbolo na nakita niya sa dokumento ng kanyang ama. Sinundan ni Peter ang lalaki papunta sa isang Biocable Development Unit at pagkaalis pa lang ng lalaki, palihim siyang pumasok sa silid. Habang papasok, napansin niya ang isang patuloy na eksperimento na kinasasangkutan ng mga genetically modified radioactive spider. Mausisan niyang hinailan ni Peter ang tali nito, dahilan para masira ang proseso at madapa ang mga gagamba. Kinagat din siya ng isa sa mga gagamba sa leeg. Habang pauwi sakay ng subway, sinubukan ng isang gang na apihin si Peter. Ngunit tila nadagdagan niya ang kanyang lakas at liksi. Bilang resulta, madali niyang naiwasan ang kanilang mga pag-atake. Maya-maya, nakarating siya sa bahay at tumayo sa harap ng salamin. Laking gulat niya nang makakita siya ng isang radioactive spider sa kanyang leeg. Kinabukasan, nalaman niya na nagkaroon siya ng mga kakayahang parang gagamba tulad ng sobrang lakas, matalas na pandama, liksi, at bilis. Nang araw na iyon, bumisita siya sa bahay ni Dr. Connors at ibinahagi ang pangalan ng kanyang ama, Richard. Matapos malaman na si Peter ay anak ng kanyang kasamahan, isiniwalat ni Dr. Connors na siya at si Richard ay nagtatrabaho sa cross-species genetics upang muling mapalago ang mga nawalang paa. Na-motivate si Dr. Connors para sa proyekto dahil nawalan din siya ng kanang paa sa isang aksidente. Gayunpaman, ngayong wala na si Richard, hindi pa rin kumpleto ang pananaliksik. Nang marinig ito, isinulat ni Peter ang sikretong formula sa isang piraso ng papel at ipinakita ito kay Dr. Connors. Ipinakita ito kay Dr. Connors na ikinagulat niya. Bago umalis, nagplano ang dalawa na magkita muli. Kinabukasan sa paaralan, naglalaro ng basketball si Flash nang binubuli niya ang isang inosenteng babae. Sa pamamagitan ng pagtapon ng tinta sa gawa nito, napansin ito ni Peter at nilapitan ng babae upang tulungan ito. Muli, lumapit sa kanya ang bola at sa pagkakataong ito, nasalo ito ni Peter ng kahanga-hanga. Si Flash, na nanonood ng lahat ng ito, ay lumapit upang kunin ang bola. Ngunit ginamit ni Peter ang kanyang bagong natutunan. Nakasanayan upang buwagin siya. Sa kasamaang palad, habang nag-aaway, hindi sinasadyang nabasag niya ang basketball board na siyang dahilan kung bakit ipinatawag si Tio Ben sa paaralan. Mukhang nagalit siya nang malaman niyang binubuli ni Peter ang ibang mga estudyante. Bago umalis, hiniling niya kay Peter na sunduin si Tia May sa gabi. Sa susunod na eksena, patungo si Peter sa Oscorp at habang papunta, pinaprakti niya ang kanyang parkour. Pagdating doon, sinubukan ni Dr. Connors ang proseso ng pagbabagong buhay ng paa sa mga daga gamit ang formulang ibinigay ni Peter. Laking gulat nila nang gumana ang formula.
Kalaunan, umuwi si Peter at nakita si Tio Ben na naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Napagtanto niya na nakalimutan niyang sunduin si Tia May, kaya naman siya ay pinagalitan. Binanggit din ni Tio Ben ang kanyang ama, si Richard, na naniniwala na dapat laging tuparin ng mga tao ang kanilang mga obligasyon. Gayunpaman, sinabi ni Peter kung ano ang saysay nito dahil wala na ang kanyang ama sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, galit na galit siyang lumabas. Sinabihan ni Tia May ang kanyang asawa na iwan muna si Peter ng ilang sandali, ngunit sinundan siya ni Tio Ben. Pumunta si Peter sa tindahan para bumili ng isang bote ng gatas, ngunit wala siyang sapat na pera. Nang sandaling iyon, isang lalaki sa likuran niya ang nagnakaw sa tindahan at sinubukang tumakas. Nakita ni Tio Ben na naghahanap kay Peter ang magnanakaw at sinubukang hulihin ito. Sa kasamaang palad, habang ginagawa ito, nabaril siya. Nagmadali si Peter patungo sa pinangyarihan, ngunit huli na ang lahat, patay na si Tio Ben. Itinulot nito si Peter sa depresyon dahil ang kanyang tiyo lamang ang kanyang kaibigan sa buhay. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Flash si Peter na agad siyang idiniin sa kanyang locker. Ngunit ipinahayag ng huli na naroon siya upang makikiramay dito sa pagkamatay ni Tio Ben. Sinubukan din siyang aliwin ni Gwen sa pamamagitan ng isang yakap, ngunit tila hindi ito nakatulong. Pagkatapos, sa gabi, habang naglalakad sa mga kalye, nakasalubong ni Peter ang isang kriminal na grupo. Galit pa rin dahil pinatay si Tio Ben ng isang magnanakaw, nilapitan niya sila at nagsimulang makipaglaban gamit ang kanyang mga kasanayan sa parkour. Sa panahong ito, natuklasan niya na mayroon din siyang kakayahang gumapang sa dingding. Pagkatapos ng araw na iyon, sinimulan niyang harapin ang bawat kriminal na grupo na naghahanap sa magnanakaw na pumatay kay Tio Ben. Sa gitna nito, napigilan din niya ang maraming krimen sa bayan. Isang gabi habang nakikipag-away, nahulog siya sa loob ng isang inabandonang wrestling ring kung saan napansin niya ang maskara ng isang wrestler. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya, kaya naghanda siya ng maskara para sa kanyang sarili upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Peter, bilang isang matalinong individual, ay gumawa rin ng spandex suit at isinuot ang kanyang sariling dinisenyong mga web shooter. Nakalaunan ay naging isang lokal na bayani. Nang makita siya gamit ang kanyang mga superior na kakayahan, tinawag siya ng publiko bilang Spider-Man. Gayunpaman, naniniwala ang pulisya na si Spider-Man ang humahawak sa batas sa kanyang sariling mga kamay, at dahil dito, ang puwersa ng pulisya, sa pangunguna ng ama ni Gwen, na si Captain George, ay nagsimulang maghanap sa kanya. Isang gabi, nakikipaglaro si Peter sa isang magnanakaw nang hulihin siya ng mga pulis at tutukan ng baril. Gayunpaman, hindi nila siya nahuli dahil mabilis siyang tumakbo palayo. Sa kabilang banda, si Dr. Connors ay nakikipag-usap sa kanyang superior, si Dr. Reget Rotha, na pumipilit sa kanya na magsimula ng isang paglilitis sa tao upang ang mga tao ay makapagpabagong buhay din ng kanilang mga paa at kamay. Agad na tumanggi si Dr. Connors dahil hindi niya maaaring isugal ang buhay ng mga tao para lamang sa kanilang eksperimento. Dahil dito, tinanggal ni Dr. Rotha si Dr. Connors sa trabaho at kinuha ang formula ng gamot para sa pagbabagong buhay ng paa. Kalaunan, si Dr. Connors, na nalulumbay, ay nag-inject ng gamot sa sarili at nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang panahon, nagising siya at natuklasan na ang kanyang nawawalang paa ay muling nabuo. Gayunpaman, ang gamot ay may malaking epekto sa kanya na ginawa siyang isang malaking halimaw na reptilya. Pagkatapos ay hinanap niya si Dr. Rotha. Samantala, inimbitahan si Peter sa bahay ni Gwen para sa hapunan. Habang kumakain, nagsalita si Kapitan George laban kay Spider-Man at sinabing malapit na siyang arestuhin. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Peter si Spider-Man na tinutukoy siya bilang isang lingkod bayan, malinaw na nagdulot ito ng kaunting tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Peter at Gwen papunta sa terasa kung saan ikinagulat siya ni Peter nang ibunyag niya na siya si Spider-Man. Hinalikan din niya ito na ipinagtapat ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Simula noon, nakatanggap si Kapitan George ng isang emergency call at umalis, kaya sinundan din siya ni Peter. Di nagtagal, nakarating si Peter sa tulay ng Williamsburg kung saan nasaksihan niya ang halimaw na reptilya na naghahagis ng mga sasakyan mula sa tulay. Agad siyang nagbihis bilang Spider-Man at ginamit ang kanyang mga web shooter upang iligtas ang lahat ng mga sasakyan. Nang makita ang pagdating ni Spider-Man, umalis si Dr. Connors. Nalaman ni Peter na may isang bata na nakulong sa isang sasakyan sa ilalim ng tulay. Wala nang pag-aalinlangan, nagmadali siyang pumasok sa sasakyan, ngunit natakot ang bata na lumabas. Kaya, inalok ni Peter ang kanyang maskara upang makuha ang tiwala ng bata na matagumpay niyang nailigtas. Kinabukasan, kinuha ng pulisya ang kaso at naglabas ng warrant of arrest para kay Spider-Man. Nalungkot si Peter sa balitang ito dahil ang gusto lang niyang gawin ay tulungan ang mga nangangailangan. Kalaunan, binisita niya ang cabin ni Dr. Connors upang magtanong tungkol sa higanteng reptilya.
Si Dr. Connors, na lumalabas na maayos naman, ay nagsabing ang halimaw ay maaaring maging agresibo kung pagbabantaan. Di nagtagal, umalis siya, nagkunwaring abala sa kanyang bagong proyekto. Samantala, napansin ni Peter ang isang lalagyan ng droga sa mesa ni Dr. Connors. Dahil dito, napagtanto niya na si Dr. Connors pala ang nag-inject ng droga sa sarili niya. Sa susunod na eksena, tumungo si Peter sa istasyon ng pulis kung saan sinubukan niyang ipaliwanag ang katotohanan kay Kapitan George. Inaangkin niya na di umano'y tinangka ni Dr. Connors na patubuin muli ang kanyang nawalang paa gamit ang DNA ng butiki. Ngunit hindi balanse ang eksperimento, dahilan para magbago siya bilang isang higanteng butiki. Gayunpaman, hindi pa handang maniwala si Kapitan George sa kanyang cross-genetic na kwento at maramdaman siyang bumalik. Pagkatapos ay nagpa siya si Peter na harapin ang napakalaking butiki ng mag-isa. Kaya, naglakad siya papunta sa imbornal at inayos ang kanyang kamera upang kumuha ng ebidensya. Di nagtagal, muling nag-mutate si Dr. Connors at inatake si Peter sa imbornal. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa, ngunit biglang tumigil sa paggana ang mga web shooter ni Peter at malapit ng puniti ng higanteng butiki ang kanyang laman. Nakatakas si Peter at pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Dr. Connors ang kamera na may pangalan ni Peter. Dito niya napagtanto na si Spider-Man ay walang iba kundi si Peter. Sa ibang lugar, pumunta si Peter sa kwarto ni Gwen kung saan tinulungan siya nito sa paggamot ng kanyang sugat. Habang nag-uusap sila, isiniwalat ni Peter na siya ang may pananagutan sa lahat ng ito dahil siya ang nagbigay ng formula para sa pagbabagong buhay ng paa kay Dr. Connors at ngayon ay kailangan niya itong pigilan. Kinabukasan, dumating si Dr. Connors sa paaralan ni Peter na ikinatakot ng mga estudyante. Sinimulan niyang atakihin si Peter ngunit ginamit nito ang kanyang mga web shooter upang maiwasan ang atake ni Dr. Connors. At lumaban. Nagpatuloy ang laban sa buong paaralan at bago dumating ang mga pulis. Tumakas si Dr. Connors sa pinangyarihan. Kasunod nito, hiniling ni Peter kay Gwen na kunin ang antidote mula sa laboratorio ng Oscorp. Pagkatapos ay pumunta siya sa taguan ni Dr. Connors sa imbornal. At nalaman niyang, balak niyang ikalat ang gamot sa buong lungsod upang gawing butiki ang mga tao. Gamit ang isang cloud generating device sa Oscorp Tower. Napatras siya, agad niyang inutusan si Gwen na umalis sa laboratorio dahil papunta na roon si Dr. Connors. Sa kabilang banda, isang unit ng pulisya ang nagtatangkang pigilan ng butiki habang ang isa pang unit sa pangunguna ni Kapitan George ay determinadong hulihin si Spider-Man. Matapos ang isang matinding laban, kalaunan ay napatay ng unang unit ang butiki. Gayunpaman, mayroon itong mga super healing ability na mabilis na nakakahawa sa iba pang mga opisyal gamit ang gamot na nagpapanumbalik ng mga paa. Sa ibang lugar, nahuli ng koponan ni Kapitan George si Spider-Man at nalaman na ito ay walang iba kundi si Peter. Sa kabila nito, kahit papaano ay nakumbinsi niya si Kapitan George na pakawalan siya, sinasabing ang butiki ay papunta na sa Oscorp kung saan kinukuha ni Gwen ang antidote. Sa kasamaang palad, aksidenteng nabaril ng isa sa mga pulis si Peter na nasugatan ng kanyang binti. Ngayon ay hindi na siya makagalaw ng maayos at nahihirapan habang umuugoy. Ang ama ng bata na ang buhay ay nailigtas ni Spider-Man noon ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Nakita si Spider-Man na nahihirapang makarating sa Oscorp, nagpasya siyang tulungan ito bilang isang tanda ng pasasalamat. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga empleyado at inutusan silang ilagay ng maayos ang mga crane upang magamit ito ni Spider-Man upang makarating sa Oscorp Tower. Nilinis pa ng mga pulis trapiko ang daan para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Gwen ang antidote at ibinigay ito sa kanyang ama at inutusan itong ihatid ito kay Spider-Man. Hindi nag-aksaya ng oras, tumungo si Kapitan George sa tuktok ng tore kung saan si Spider-Man ay natatalo ng butiki. Sinimulan niyang barilin ang butiki at ibinigay ang antidote kay Peter na nagbigay daan sa kanya upang umakyat sa tuktok at ikalat ang antidote sa halip ng mga gamot para sa pagbabagong buhay ng paa. Ngunit habang ginagawa ito, pinunit ng butiki ang balat ng kapitan na labis na nasugatan. Pagkatapos ay tumungo ang butiki upang pigilan si Peter, ngunit huli na ang lahat dahil naisagawa na ng huli. Ang proseso na kalaunan ay nagpanumbalik sa pagkatao ni Dr. Connors at ng iba pang nahawa ang opisyal ng pulisya. Di nagtagal, gumuho ang tore at malapit nang mahulog si Peter at mamatay. Ngunit isang muling nabuhay na si Dr. Connors ang nagligtas sa kanya sa tamang oras. Pagkatapos ay pumunta si Peter kay Kapitan George na malapit nang magwakas ang kanyang buhay. Inaangkin niya na kailangan ng lungsod si Spider-Man, ngunit maraming kaaway ang bubuo kay Peter. Bago siya mamatay, pinapangako niya kay Peter na iiwas si Gwen sa lahat ng ito. Mula sa araw na iyon, tinupad ni Peter ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paglayo kay Gwen. Hindi na siya pumunta sa libing ni Kapitan George. Nang makita si Peter na napakalayo at malamig, napagtanto rin ni Gwen na nangako siya, kaya nagpasya siyang tanggapin ito.
Isang araw sa paaralan, nilapitan ni Flash si Peter at umakto na pala kaibigan na nagpapakita na lubos niyang binago ang kanyang kilos. Nakasuot din siya ng t-shirt na Spider-Man na pinuri ni Peter. Sa huling eksena, nakita natin si Spider-Man na nanonood ng ilang van ng pulisya na humahabol sa isang kriminal. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang misyon bilang isang opisyal na bayani ng lungsod.